So ayun nga mga Lodi, ituturo ko sa inyo kung paano ang tamang paggamit ng drop bar, kung paano nyo sa may handle na para hindi kayo mapagod. Okay, may 4 na steps dyan. Bahala kayo kung anong gusto nyo gawin, kung anong gusto nyo susundin. Yun, may lubak. So basta ako, pinakomportable ako sa ganito. Yan, lalo na pag nandito sa bike lane, sa madaming tao. Sa madaming tao, ito, naka-defensive rider ako. Lagi ako nakahawak sa preno. So kayo ba, ano ba ang pinakamagandang para sa inyo pag naka-drop bar kayo? Comment down below naman mga lods. At sasagutin natin yan, okay? Yo, what up? This is Roman Bitancur. So for today's video, ituturo ko sa inyo kung ano mga ginagamit kong forma dito sa drop bar, okay? Kung paano ko siya hinahawakan. So eto, pag nasa normal lang na daanan, maraming tao, eto, naka-defensive ako. Lagi ako nakahawak sa preno. So next naman, yung pangalawa natin na style dito sa drop bar ay eto. Yan, attacking mode. Yan, kapag nangangarena tayo, yan, ganyan, attacking mode yan. So yung pangatlo naman, eto, kapag nasa malayo tayo, long ride, yan, nakakapagpahinga tayo at free ang daan, libre ang daan, okay? Yung pang-apat naman natin ay eto, yan, ganyan, para yung kamay natin hindi mangaray. So ang dami, no? Ang daming style dito sa drop bar, kaya hindi ka mangaray dito. So depende na lang sa inyo kapag paano nyo siya gagamitin. So ako kasi ganito, yan, defensive lagi. Yan, lalo na pag maraming tao, kailangan mo maging defensive rider para hindi ka maka-aksidente. So ayun lang, yun yung mga tinuturo ko sa inyo mga kung paano gamitin. So number 1, defensive. Number 2, pangkarera. Yan, pangkarera yan. Number 3, pag ganito. Okay, number 4, pag ganito. Yan yung mga iba't ibang gamit sa drop bar, okay? So this video para sa mga kapwa cyclist ko to na mga naka-drop bar, okay? So bye bye, ride safe, ride out. Hanggang dito lang muna, okay? Ganyan, 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 ganyan. Bye bye. So that's it for today's video. Bye bye.